Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong mga tagapakinig ng salita ng Diyos. Lahat ng mga naniniwala, nagtitiwala, nananalig sa ating Diyos. Pagpalain po kayo ng Diyos na nasa langit. Ngayon po ay tayo mananalangin sandali. Ito ang ating topic, ang babae at ang dragon, na mababasa natin sa pahayag. Okay? Sa Apocalypse. Ama naming nasa langit, sambahin ka o Diyos sa Espiritu at katotohanan. Dahil lang yung salita ay katotohanan. Ikaw ay gumagalaw sa bawat taong gumagawa ng mabuti. Higit sa lahat sa mga taong matuwid. Ang mga pinanahanan ng banal mong Espiritu ay siyang sumusunod sa iyo, Diyos. Salamat po, Ama, sa langit, sa gabing ito, Panginoon. Sa araw na ito, patuloy pagpalain, O Diyos, lahat ng mga makikinig ng iyong mga salita. Buksan mo ang kanilang spiritual na pag-iisip. Naway maliwanagan po ang kanilang isipan. Maunawaan po nila ang iyong banal na salita. At ito'y tumimo sa kanilang mga puso't isipan upang hindi po nila makalimutan na mayroon ngang Diyos na gumagalaw sa buong mundo. Sa lahat ng dako, ikaw ay naroon, O Diyos. Kami nagpapasakop sa iyo, Panginoon. Katawanan mo kami sa aming mga pagkakasalang nagawa sa isip, salita at sa gawa. Salamat po sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mo sa amin. Salamat po sa araw na ito, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po ang lahat ng kapurihan, papuri pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ito po ang ating pag-uusapan. Ang babae at ang dragons. So, episode 11 na po tayo. Okay? Ang ipapaliwanag naman natin ngayon ay tungkol sa babae at dragon. Basahin natin sa pahayag 12 verse 1 to 6. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan. Isang babaeng nadaramta ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya dahil sa matinding hirap. Isa pang palatandaan ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Kinakaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagi sa mga iyon sa lupa. Pagkatapos, tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol. Sa sandaling ito'y isilang. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ang babae naman ay tumakas papunta sa ilang, sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya, upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw o days. Ayon sa ating nabasa, mayroon isang babaeng manganganak at nadaramta ng araw. Ibig sabihin siya ay hawak ng Diyos at nakashield siya ng banal na espiritu. Dahil ang nilalaman ng kanyang tiyan ay ang maningning na araw sa umaga o liwanag, na ating mababasa sa John 8 verse 12. So basahin po natin. Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sabi ni Jesus. At sinabi, ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Ito po ay ang 12 lipi ng Israel, na ang batang ipanganganak ay walang iba kundi si Jesus, na galing sa lipi ni David. At may isang pulang dragon na nag-aabang sa kanyang panganganak
upang lamunin ang sanggol once na ito ay lumabas. Nang isilang ang sanggol, ito'y iniingatan ng Diyos at itinago. Kaya nais ng dragon na mapatay itong sanggol dahil ito ang siyang papatay sa kanya balang araw. Kaya ganun na lamang ang kanyang paghahangad na mapatay ito. Basahin naman po natin sa Pahayag 12 verse 7 to 9. Pagkaraan ito'y nagkaroon ng digmaan sa langit. Pinamunuan ni Miguel ang kanyang mga anghel sa pakikipaglaban sa dragon at sa mga kampon nito. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalayas sila sa langit. Itinapon ng dambuhalang dragon ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. So ituloy po natin ang pagbabasa sa Pahayag 12 verse 10 to 18. Kaya't magalak ang kalangitan at lahat ng naninirahan diyan. Ngunit kalagim-lagim ang daranasin ninyo, lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. Nang makita ng dragon na itinapon siya sa lupa, hinabol niya ang babaeng nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit ang babae ay binigyan ng mga pakpak ng malaking agila upang makalipad papunta sa ilang. Doon siya itatago sa loob ng 3.5 taon upang maligtas sa pananalakay ng ahas. Kaya't ang ahas ay nagbuga ng tubig na parang ilog upang tangayin ang babae. Subalit bumuka ang lupa at hinigop ang tubig na binuga ng dragon o ng ahas. Kaya't naligtas ang babae. Sa galit ng dragon, binalingan niya ang nalalabing lahi ng babae upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa utos ng Diyos at nananatiling tapat sa katotohanang inihayag ni Jesus. At ang dragon ay tumayo sa dalampasigan. So sa nabasa po natin na si Satanas ay nandaraya sa buong sanlibutan. Iyan po ang isa sa kanyang katangian na mandaya upang maligaw niya ang tao. Imbes na sa Diyos manalig at sumamba, ay sa iba niya ibinabaling ang kaisipan ng tao at pagsamba. Sa paano pong paraan? Sa paggawa ng masama, pagpatay, pagsisinungaling, pagbiging makasarili, pagsasaya na hindi naluluwalhati ang Diyos, at iba pang masasamang gawa, upang maisama niya pagdating ng paghukom na mapaparusahan na papunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. So kaya hanggat maaga pa po, magbago na po tayo upang maligtas tayo sa kapahamakan na ito, ay ang ating mga kaluluwa. Walang hanggang kaparusahan na po ito at wala nang pagsisisi dahil huli na ang lahat. Tapos na. Hindi po totoo ang ipapanalangin ka lang ng mga kamag-anak ay maliligtas ka na. Kaya matakot po tayo sa Diyos na magpaparusa sa lahat ng mga gumagawa ng masama. Nang malaman ng Diablo na hindi niya nahabol ang babae at ang anak nito ay binalingan niya ang mga lahi nito. Ito nga po ang mga nananalig kay Jesus, mga mananampalataya. Kaya sabi sa 1 Peter 5 verse 8, ang Diablo ay palaging nakaabang upang tayo ay mabitag, madaya at mapabilang sa kanyang mga alagad na masasama. So ibig sabihin po nito ay mag-ingat po tayo sa ating pamumuhay. Palaging manalig kay Jesus araw-araw. Maya-maya manalangin. Palagi
manalangin po tayo palagi at magbasa ng Biblia araw at gabi. Pag-aralan po natin mabuti at nang masunod po natin ang kalooban ng Diyos. Sa pag-aralan po natin ang salita ng Diyos, ang Biblia. Huwag masunod po natin ang kanyang kalooban, ang kalooban po ng ating Diyos. Ng Diyos Ama na nasa langit. Palaging gumawa po tayo ng mabuti, tumulong sa kapwa na nangangailangan. Suriin po natin ang ating sarili. Palagi natin suriin ang ating sarili kung may nagagawa tayong mabuti o masama. Ang ginagawa at nabibigyang lugod natin ang ating Diyos. Ang lahat ng mabubuting ginagawa natin ay may reward sa taas. So mayroon po tayong reward sa taas kapag gumagawa po tayo ng mabuti. At sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay magagawa natin ang tama sa paningin ng Diyos at masusunod po natin siya. So yun lamang po ang ating ibinahagi sa gabing ito. Naway nabuksan po ang inyong puso't isipan na natuto po kayo, nagkaroon po kayo ng tamang kaalaman sa salita po ng ating Diyos na nasa langit. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama na nasa langit, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless po. Ingat palagi.